Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nasa Estados Unidos na para sa 3 araw na opisyal na pagbisita sa naturang bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Makalipas ang tinatayang nasa 13 oras ng biyahe, eksakto 2:48 na madaling araw oras sa Pilipinas, lumapag sa Joint Base Andrews sa Maryland ang eroplano naghatid kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagsisimula ng 3 araw na pagbisita sa Amerika. Sa ilalim ng Trump administration, si Pangulong Marcos ang kauna-unahang ASEAN leader na naimbitahang bumisita at makapulong si US President Donald Trump. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Raquel Solano, binibigyang diin ng imbitasyon na ito kung paano ituring ng US ang Pilipinas at ang matagal ng ugnayan ng Washington sa Maynila. Ngayong araw, bibigyan ng briefing si Pangulo Marcos kaugnay sa mga nakalinyang aktibidad sa US. Agad itong susundan ng pulong sa Pentagon kasama si Defense Secretary Pete Hegseth. Makakapulong rin ang Pangulo si US State Secretary Marco Rubio kung saan inaasahang matatalakay ang mga usapin sa West Philippine Sea at ang pagsuporta ng US Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ayon kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez, sa nakatakdang pulong ng Pangulo kay President Trump, isa sa mga pinakamahalagang paksa na mabubuksan ay ang 20% reciprocal tariff na ipinataw ng US sa Pilipinas. Ang kailangan anyang maisulong dito ang pagkakaroon ng isang trade agreement na kapwa magbibenepisyo ang Pilipinas at Estados Unidos. What is going to be good for us is what we're going to negotiate on. And the other side, the United States, will also do what they can. As far as what they're concerned, they feel is it is also in their national interest. So in other words, para magkatugma yung relationship, kailangan tama lang for both sides. Mula sa Washington, D.C., USA, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng panayam kasama ang Department of Agriculture o DA kaugnay ng mga pinsalang naidulot ng panalalasan ng bagyong Krising maging ng habagat at maging sa mga tulong na maaaring bigay ng kagawaran sa mga agri-worker na naapektuhan ng mga naturang kalamidad. Makakasama na natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Agriculture o DA, walang iba kundi si Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek de Mesa, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay. Maraming salamat pong muli, Asek, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programa. Asek, as of today, gaano na po ba kalawak ang pinsalang naidulot ng bagyong Krising maging ng habagat sa ating sektor ng agrikultura? Steph, yung datos natin as of yesterday, hinihintay natin yung pinakahuling update. Pero as of yesterday ay pumalo na sa 52.7 million yung damage na na-report sa atin base na rin sa mga report galing sa iba-ibang rehiyon as of yesterday. Karamihan nito ay naitala rito sa Mimaropa sa probinsya ng Palawan, sa Negros Occidental,
dito sa Mindoro, ganun na rin dito sa probinsya ng Cagayan. At ang malaki pa rin ay sa palay sector natin, out of the 52.7 million, 50 million ay naitala dito sa palayan natin. Asek, dito sa mga naapektuhan po na ito at dun sa mga pananim no na napinsala po no nitong bagyo, magkano na po no yung estimates po no na halaga ng pinsalang ito? Ayun nga yung nabanggit ko, Steph, yung halaga ng pinsala ay umabot na sa 52.7 million as of yesterday. Ayun. At Asek, ano-ano na po yung ginagawang koordinasyon po no ng DA Central Office sa mga regional offices po ninyo para matulungan yung mga agri-worker natin magsasakaman o mangingisda mula sa naging pinsala ng Bagyong Krising? Step, bukod dun sa pag-i-issue natin ng red alert sa mga regional field offices na tinamaan nitong Bagyong Krising, nagkaroon na rin tayo ng abiso para doon sa prepositioning ng mga binhi ng palay, mais at ng high value crops, especially ng gulay dito sa mga areas na ito. 133 million yung halaga ng mga preposition goods sa mga areas na naapektuhan. Kasama na rin dito yung indemnification, possible indemnification ng mga damaged crops and livestock and fishery natin through the Philippine Crop Insurance Corporation, at yung ating quick response fund para sa recovery and rehabilitation ng mga affected areas ay sisimulan din yan. Ganun na rin yung pagbibigay natin ng survival and recovery loan to those who want to avail na 25,000 pesable loanable amount payable in 3 years at 0% interest. At nabanggit nyo na rin po iyan, no, Asek, paano po ba makaka-avail nitong itong loan na ito ang ating mga agri-worker? Basta sila ay kasama dun sa mga areas na tinamaan nitong Krising at rehistrado sila sa RSBSA, mas maganda lumapit sila sa pinakamalapit nila na municipal or city agriculturist office para po ma-assistihan sila kung paano mag-apply dito sa ECPC na survival and recovery law. At since syempre pa rin po no Asek ay patuloy pa rin po yung ating mga pag-uulan at syempre patuloy din yung monitoring po natin dun sa sektor ng agrikultura. Ano po yung next steps po no na gagawin ng DA habang nagpapatuloy yung ganitong sama ng panahon? Patuloy tayo magbabantay at magbabalidate at magkikipag-coordinate sa ating mga LGUs kasi yung mga areas hanggat hindi sila ready pa uli na magtanim ay hindi pa natin ibibigay yung ating mga tinatawag na mga binhi. So naka-coordinate naman sa mga lokal na pamahalaan basta tayo naka-standby sa pagbibigay ng mga assistance sa mga affected farmers and fishers. At Asek, alam po namin na syempre abala po ang DA no sa pagmo-monitor po ngayon no tulad ng inyong nabanggit. Kaya bago ko po kayo pakawalan, Asek, ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga taga-subaybay ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, most especially po no kung meron pong nakikinig sa atin o nanonood sa atin na mga magsasaka at mangingisda. Sa atin po mga kababayan, lalo na po sa mga magsasaka at mangingisda, patuloy po silang umantabay sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Palagi po silang tumalima sa mga advisories at makakaasa po sila ng kagyat na tulong mula po sa ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng iba-ibang ahensya kagaya po ng ating mga regional field offices, crop insurance at saka po rito sa ECPC para po sa mga dagdag na assistance. Muli po, magandang hapon at maraming salamat po. At maraming salamat din po, Asek, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sa ulitin po. Thank you.
At atin pong nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture o DA, walang iba kundi si ASEC Arnel de Mesa. At magkakaroon po muna tayo ng short break at makalipas ng ilang paalala mula sa ating istasyon ay babalik na tayo muna sa ating balitaan. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news ang o mali ng fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako tayo muli sa ating balitaan. Habang nasa isang official visit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika, itinalaga niya ang ilang opisyal ng gobyerno bilang caretakers sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kabilang siya sa mga pansamantalang mamamahala sa bansa, katuwang sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Ani Executive Secretary Bersamin, inatasan ng Pangulo ang kanyang gabinete na ipagpatuloy ang operasyon ng pamahalaan habang siya ay nasa Estados Unidos dahil sa imbitasyon ni US President Donald Trump. The panel of caretakers consists of myself, the ES, Secretary of Justice Remulla, and Secretary of Agrarian Reform, Australia. The orders of the President is to continue the work while he's away. Anyway, we keep in constant communication with him during all the time that he is away from the country. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Office of Civil Defense o OCD patuloy na nakabantay sa epektong dulot ng habagat kahit pa nakalabas na ang bagyong Krising. Ang kawang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Hindi magbababa ng kalasag ng Office of Civil Defense para tumugon sa anumang emergency kahit pa nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Krising. Ito ayon sa OCD ay dahil sa nananatili pa rin ang mga pag-ulang dulot ng hanging habagat na siya ng hinihila at pilalakasaman ng lumabas sa bagyo. Ayon kay OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, naka-standby pa rin ang mga asset ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fire Protection o BFP. Kabilang narito anya ang mga aeroplano, barko at mga sasakyan maghahatid sa ng tulong at serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga apektadong komunidad. Bukod sa mga kagamitan, sinabi ni Alejandro na nakaantabay rin ang may 1,200 mahigit na search and rescue teams. Gayun din ang nasa halos 3 milyong family food packs mula sa DSWD na ipamamahagi naman sa mga apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy ang gobyerno sa
pagtutok at pagbibigay tulong sa mga apektado ng masamang panahon habang nasa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahit nasa Amerika si Pangulong Marcos, para sa isang opisyal na pagbisita, sinisiguro pa rin ng pamahalaan na natutugunan ang pangailangan ng mga pamilyang apektado ng masamang panahon sa Pilipinas. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na may sapat na pagkain, tubig at tulong na ibinibigay sa mga evacuee at ligtas sila mula sa anumang banta. Ang instruction naman ng Pangulo since day one, may bagyo o walang bagyo, dapat handa kami sa lahat ng klaseng sakuna. So it goes without saying na nakahanda talaga ang DSWD. Noong Friday, nagtutok nga siya doon sa NROC namin, yung resource center namin, at nakita niyo yung mga makabagong makina na nagpapabilis sa pag-repack ng goods natin. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, tulong na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng Bagyong Krising at Habagat umabot sa mahigit 40 million pesos. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Walang patid ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na nakaranas ng hagupit ng Bagyong Krising at ng Habagat. Sa pinakauling tala ng DSWD, aabot na sa halos 41 milyong piso ang halaga ng relief assistance na naipaabot sa mga apektado sa 16 na rehiyon sa bansa. Kabilang dito ang family food packs at non-food items, lalo sa mga pamilyang nananatili sa evacuation center. Namahagi na rin ito ng hot meals at ready-to-eat food packs sa mga na-stranded na individual sa mga pantalan sa Western Visayas at Bicol Region. As of July 20, aabot na sa higit 200,000 pamilya o nasa 600,000 individual ang apektado ng kalamidad. Meron din 37 bukas na evacuation centers kung saan nananatili ang nasa 8,000 pamilya. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal at panlalawigang pamahalaan para matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Health o DOH nagpaalala sa publiko sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Umabot na sa mahigit 29,000 na evacuees ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa iba't ibang evacuation centers sa Region 1, 2, 3 ni Maropa, 5, 6, 7, 8 at CAR. Batay ito sa datos ng Department of Health Emergency Alert Reporting System sa pinakahuli nilang tala. Kaugnay nito, muling ipinagpaalala ang Department of Health sa kahalagahan ng wastong paghuhugas ng kamay at kalinisan sa katawan, lalo na sa mga masisikip na evacuation sites. Babala ng DOH, mas mabilis kumalat ang sakit tulad ng sipon, ubo at diarrhea kapag siksikan at kulang sa sanitation ng isang lugar. Mensahe ng ahensya, bawat hugas, proteksyon sa sakit, dapat din nila na panatilihin ang kalinisan para sa kaligtasan ng lahat. Para sa makaragdagan tips, bisitahin lamang ang official social media pages ng Department of Health. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang sagip sakalo para matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng Bagyong Krising. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na ipatupad na ang sagip sa Kalo para tulungan ang mga magsasaka at mangingisdang matinding naapektuhan ng bagyong Krising at pinalakas na habagat. Binigyang din ni Pangilinan na ang Republic Act 11321 o ang sagip sa Kalo ay makakatulong para maibsan ang hirap ng mga agricultural workers tuwing may kalamidad. Anya, sa pamamagitan ng batas, maaaring direktang bumili ang mga LGU ng mga produkto mula sa mga magsasaka at mangingisda nang hindi na tumadaan sa middlemen. Git ng senador, isa itong win-win solution dahil kikita na ang mga magsasaka at mangingisda. Makakapamahagi rin ng masustansya at locally sourced na relief goods sa mga nasalanta at mapapabilis pa ang tulong sa panahon ng sakuna. Dagdag pa ni Pangilinan, ang batas na ito ay ginawa para patatagin ang food supply chain lalo na sa panahon ng krisis at mapabilis ang procurement ng mga agricultural goods para sa relief operations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal ang ginagawang preparasyon para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa susunod na Lunes. Ito ay ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Personal kong ilarawan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ginagawang paghahanda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address. Ayon kay Bersamin, palagi ang binibigyan ng pinakamataas na importansya ng Pangulo ang SONA, gayong ito ay pag-uulat sa taong bayan. Masyado ang focus ang Presidente sa ganitong bagay, lalo't ito ang gustong-gusto ng Pangulo, ang makapag-ugnayan sa mga tao. Sa ngayon, sabi ni Bersamin, ay nakapag-kolekta na ng ilang mga kakailanganing materyales ang Pangulo para sa kanyang SONA. Ganun pa man, inaasahan nilang magdaragdag pa ng materials ang punong ekutibo para sa kanyang ika-4 na pag-uulat sa bayan. Pakinggan natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. He has already collected the material for his SONA. Although we are still hoping or expecting that the President will consider more material. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At muli tayong titigil sa ating balitaan para bigyang daan ang ating magiging panayam sa Philippine Red Cross o PRC. So makakasama na po natin via phone patch si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Ma'am Criselda, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, good afternoon po sa ating host and of course sa lahat po ng nakikinig po ng ating radyo ngayon. Okay, Ma'am Criselda, matanong ko lang po, no, kumusta na po ang operasyon ngayon dyan sa Red Cross po, no, sa gitna ng, kumbaga, ay maulang panahon po dulot ng habagat? Ayan po, no, ang Red Cross po, no, ay since last week, talagang prepared na po kami, naka-ready po yung team and yung ating mga response equipment kung sakasakali man magkaroon ng mga operation for rescue and other activities. And over the weekend nga po, nung simula nung Friday, Sabado, Linggo, talagang may mga operation po tayo. May Negros Occidental Rescue Operation tayo, nag-support tayo sa mga evacuation center, and meron din mga retrieval activities kasi may mga missing na mga bata o mga individual at talagang nag-support si PRC doon. Meron din tayong mga mobilization ng ating water tanker kasi nagbigay din tayo ng tubig sa isang evacuation center sa Negros Occidental. At tuloy-tuloy yung pagmamonitor natin ng mga
situations from Luzon hanggang Mindanao dahil tuloy-tuloy ngayong pag-ulan, hindi natin alam kung saan babaha, hindi natin alam kung saan magkaka-landslide. Ma'am Criselda po, no, matanong ko lang din po, ilan na po bale yung naasistehan ng Red Cross, no, starting the past weekend nung nananalasa po ang bagyong Criselda? Bagyong Krising, ano? Krising. Ayan po, no, so yung rescue operation po natin, no, umabot talaga sa 132 individuals kasi ang daming na-stranded na individuals sa mga kanilang bahay and then nagkaroon ng biglang pagbaha. So, ni-rescue natin sila at in-assist natin sila for evacuation. So, more than 100 yon. And then yung mga taong nag-evacuate, talagang sinaportahan po natin sila sa hot meals kasi wala silang dalang pagkain. So tayo, si PRC, nagluto tayo ng mga mainit na pagkain. And more than 3,000 meals and more than 3,000 individuals yung na-assist natin sa evacuation center. And then meron din tayong mga stranded individual support. So nag-establish tayo doon ng mga first aid station, welfare desk, at nagbigay din tayo ng hot meals sa kanila kasi na-cancel yung mga trips nila. So in-assist din natin sila, no? So yun yung talagang in-assist natin and sinocus natin for the past 3 days, no, from Friday, Saturday, and Sunday. And meron din tayo, yun na-mention ko kanina, no, may mga missing individuals. So nag-support si PRC sa retrieval operation. So may isang individual tayo na retrieve sa Negros Occidental kasi yung isang individual daw ay naglilinis ng bridge sa kasagsagan and then inanod siya ng tubig. So kahapon yun na-retrieve sa ating Negros Occidental na Red Cross chapter. Bukod po dun sa inyong mga nabanggit, Ma'am Criselda, ano-ano po yung mga concern na idinulog po, no, sa inyong tanggapan since the past weekend? Meron din tayong may mga individual din tayo na talagang na-injured. For example, in Subic, may isang individual doon na natamaan siya ng nalaglag na puno. So, nag-assist tayo doon for transportation and kasi na-injured yung kanyang paa. So, nag-assist tayo sa rescue and then transport naman siya sa hospital and then nagbigay din tayo ng welfare, psychosocial support, no, sa mga individual na and family na talagang naapektuhan ng bagyo. And sa mga evacuation center, child-friendly activities din tayo kasi yung mga bata, no, para mawala yung attention nila sa sitwasyon dahil sa bagyo, nagbigay tayo ng mga art activity, play activity para ma-divert yung attention nila at hindi sila mas matakot pa dahil sa mga incidents na nangyayari. And of course, si PRC on standby pa rin, no, sa mga rescue or possible activities na kailanganin. Sa ngayon, for example, no, mag-alert level 2 na yung Marikina River. So talagang naka-standby na tayo for support sa evacuation and rescue activities. Ito na lamang po, Ma'am Criselda, ano po yung mga next steps po, no, o monitoring na magaganap po dyan sa Red Cross ngayong patuloy pa rin po yung itong pag-ulan and for the next few days probably ito pa rin po, no, yung klase ng panahon na mararanasan dito sa ating bansa. Apo, no. So ang PRC po, no, meron po kaming 102 chapters nationwide. So lahat po yan naka-standby at naka-alerto sa any activities or incident na pwedeng ma-i-report sa atin. But of course, meron din kami mga Red Cross 143 or volunteers na talagang nag-aantabay sa mga tubig. For example, mga water level sa mga malalaking ilog, sa mga dam, and then yung mga landslide prone area. So tinitignan din nila kung matataas na ba yung tubig. So na-alerto tayo pag mataas ang tubig, nagsusuporta tayo for possible evacuation. So yan yung 102 chapters namin and volunteers. And of course, PRC will still be preparing for any incident. So ating mga logistic, mga rescue boat, mga water tanker, hot meals van, naka-ready din yan for mobilization. So yun yung tinitingnan natin as of the moment, part ng continuous na monitoring nito sa impact ng habagat and of course yung possible LPA natin na darating. Final message na lang po, Ma'am Criselda, at para dun sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, maaaring meron po bang mga numbers, mga hotline po na pwede po nilang matawagan dyan sa Red Cross para po makahingi po sila ng tulong sa kasakali man po? Apo, no, ang Red Cross hotline po ay 143. So napakadali lang po yan, 143.
So kung gusto niyo pong mag-volunteer at maging engaged, tumawag lang po kayo sa 143 or bumisita po sa aming mga Red Cross offices. And kung may mga incident or mga situation po na gusto niyo pong i-report, tumawag din po kayo sa 143 para makita po natin at mabigyan ng responde agad-agad kung ano man po yung sitwasyon na mai-report po sa atin. And siguro po i-recommend ko lang po sa mga tagapakinig po natin na tayo po ay maging handa, makinig sa balita, lalo't malalakas ang pag-ulan, dapat po ready ang pamilya at individual, dapat po tayo may go bag, may pagkain, may tubig, may mga first aid kit at yung mga importanteng dokumento at pera na ready po natin agad-agad dalhin pag nag-evacuate po tayo. So dapat po may go bag po tayo. And of course, ang tubig, ulan po, pwede po yan mag-cause ng baha. And of course, ang pagbabaha, baka makadulot po yan ng sakit sa atin, yung katulad ng leptospirosis. So, inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na wag pong lulusong sa baha, lalo yung may mga sugat dahil prone po tayo for possible leptospirosis. So, yun po yung mga paalala po natin sa ating mga kababayan. Ayun, so napakasimple lang, 143 ang hotline po ng ating Red Cross. Ayun, maraming salamat po Ma'am Criselda sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa programa sa ulitin po. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun, at nakasama na po natin sa ating programa, walang iba kundi si Miss Criselda Longa, ang Manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Ayun, at magkakaroon lang muna tayo ng ilang paalala mula sa ating estasyon at sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon ay babalik na po tayo sa ating balitaan. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. At tayo nagbabalik na sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon at dadako na po tayo sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,000 mag-aaral sa Solana, Cagayan na benepisyohan sa paglulunsad ng mass deworming ng Department of Health o DOH Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nasurok sa ngaribo nga ubing iti maysa a pagadalan iti ili ti Solana Cagayan tinatulungan iti opisyal a panangyuswat iti Integrated Helminthiasis Control and Prevention Program iti atawan dito Region 2. Nakaangkla iti tema a Goodbye Worm sa Operation for Healthy, Energetic and Intelligent Children. Ganda ti programa a maprotektaran dagiti estudyante manipod iti soil transmitted helminth infections wenno infection manipod iti bulate wenno igas a napalalo a makaapektar iti panagdakkel agraman iti cognitive development ken academic performance ti maysa nga ubing. Iti panagrugi daytoy nga indaulwan ti Cagayan Valley Center for Health Development. Iti panakitinulong iti Department of Education kan iti Local Government Unit ti Solana 1,043 nga ubing agad-adan manipod. Grade 7 naging nga grade 12 iti Solana Freshwater Fishery School tinaidalan iti deworming. Iti panangidaulo iti aktibidad ing paganat-gatmet ni DOH Region 2 Director Amelita Pangilinan anupay simple laeng maysa a nabileg nga interbensyon ti panagpurga nga isut mangyadayo kadagiti ubing iti malnutrisyon kan mangsuportar pay para iti physical kan cognitive development dagitoy. Manipod syudad ti Tuguegarao dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Mahigit sa 25,000 benepisyaryo ng 4Ps sa Cordillera, mandatory exit na sa taong 2026. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanon iti 25,000 inam nga gaso at 80 at may sangasang kabalayan na benepisyaryo iti Pandawid Pamilyang Pilipino Program when 4Ps iti naituding exit inton tawan 2026. Sigon kini Department of Social Welfare and Development Cordillera 4Ps Division Chief Fatima Florendo, may basar ti Republic Act 11310 when iti 4Ps law dagiti benepisyaryo katrumbeng when mandatory nga umikat iti nasa nga programa kalpasan iti 7 atawen manipod maimplementar tinaso nga linteg anyaman ti aktual nga estado iti ekonomiya digitoy. Inyunay unay napay ati naso a programa kat sala nga may papan iti cash grant ngem kadi may naig iti panagburak iti intergenerational cycle iti kanakurapay. Rason nga itapay lang ket napakamuanan nagiti households nga exit ti programa ken may sagsagana nagitoy ti dadumapay nga interbensyon a mabalinda a mapagnumaran tapno sa andan nga subli itinakaro ang kinakurapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, waiting area ng DSWD AIX beneficiaries sa Catanduanes Capital ililipat sa mas maayos na lokasyon. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Piganansya ni Governor Patrick Alain Asanza ang planong paglipat kang presenting receiving area kan DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX sa sarong mas mahewas asin mas marahay na pasilidad sa laog kan Kapitolyo makalis ang ginibong ocular inspection sa lugar. Sigon kay Asanza, bako nang makataw ang presenting kamugtakan kang pasilidad na pigagamit kan AIX beneficiaries. Kabali sa pigsita kan gobernador ang raot na comfort room na pwede nang magkausanin peligro sa salud asin seguridad kan mga nagpipila para sa tabang. Nganing matugunan ang sitwasyon, pigsaysay kan gobernador na ililipat ang operasyon kan AIX sa bagong gibong multipurpose building sa likod kan Kapitolyo kung saan gigibuho naman ang pananaoning cash assistance. Mientras tanto pigsugo naman ni Asanza ang tulos na pag-irahay kan supply kan kuryente sa presenteng opisina kan AIX. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mga taga-lalawigan ng Siquijor at Negros Oriental may pasok na ulit ngayong araw. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Gilibkas na ang suspensyon sa klase ug trabaho sa lalawigan sa Siquijor ug Negros Oriental karong adlaw. Kinihuman gisuspenso ang klase ug trabaho niadtong miaging semana nunod sa nasinating bati nga panahon tungod sa gipakusog nga hanging habagat gumikan sa bagyong Krising. Matod sa duha ka labing uwahing executive order nga giluwatan ni Siquijor Governor Jake Vincent Villa, ibalik na ang face-to-face classes karong adlaw Lunes human nga miarang-arang na ang kahimtang sa panahon. Gipagawas ang duha ka kamanduan Domingo sa gabii aron dunay igong panahon ang mga empleyado ug estudyante nga makapangandam. Sa iyang bahin, gilibkas na usab ni Negros Oriental Governor Manuel Chanco Sagarbaria ang suspensyon sa klase sa tibuok lalawigan sa tanang level. Nasayran nga gisuspenso sa duha ka mga local chief executive ang klase nunot sa kusog nga hapak sa bawd ug pagbaha nga nasinati sa pipila ka dapit sa Negros Oriental. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Wanted person na halos isang dekadang nagtago na aresto ng First IPMFC sa bayan ng Miagao, Iloilo. Pakinggan ang kabuang ulat na ihati naman sa atin ni Paul Tarosa. Magkaligad ang 10 katuig nga pagpanago na dakpan sang First Iloilo Provincial Mobile Force Company ang wanted person nga may kaso nga murder sa barangay Igkabituon, Miagao, Iloilo. Ang suspect ginkilalang si alias JR, 40 anyos kag residente sang ninambitan nga lugar. Ginaresto ang suspect sa gahom sang warrant of arrest nga gin-issue sang korte sang Hulyo 2016. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, Force Commander sang First Iloilo Provincial Mobile Force Company, ang pagka-aresto sa wanted person resulta sa mapasko nga partnership sang kapulisan kag komunidad. Kaupod sang First IPMFC sa operasyon ang Oton Municipal Police Station, Miagao Municipal Police Station kag 601st Mobile Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Sa pagka-aresto sa wanted person, tiun man inizuno kay Solis na masabat sini ang mga akusasyon batok sa iya. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa Mindanao. Halos 4 na milyong pisong halaga ng umano'y pekeng brand ng sigarilyo na sabat sa Lipata Port, Surigao City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Nakadawat sa pasiunang impormasyon ang Department of Environment and Natural Resources mahitungod sa ibiyahe nga mga pekeng sigarilyo dito sa pantalan sa Lipata, Surigao City. Giaksyon ng gidayon kini human nagigalayon ng DNR sa PPA Lipata Port Police, Philippine Coast Guard ug PNP Maritime. Dinhi malampusong nasapon ang usa ka dump truck nga karga ang 192 ka mga kahon sa sigarilyo nga walay tukmang dokumento. Mukantidad ang kahon-kahong sigarilyo sa 3.84 million pesos. Sigon sa PPA Lipata Port Police, gideklarang construction materials ang karga sa maong dump truck. Apan sa dihang gisusi, dinhi na nakita ang nagadaiyang kahon sa pekeng sigarilyo nga gipailaw man sa trapal ug ipa sa palay. Giabisuhan na ang Bureau of Customs para sa investigasyon, inventaryo ingon man dokumentasyon sa mga nakumpiskang kontrabando. Ang mga naarestong individual ana karon nakakustudiya sa PNP Maritime ug gipasakahan sa tukmang kaso. Padayon ang investigasyon para masuta asa gikan ang mga pekeng sigarilyo ug kinsa ang posibleng nalambigit sa maong pagpalusot. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakuin naman natin ang Marawi Rehabilitation Program ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nagsasagawa ng free medical mission para sa mga bakwit o internally displaced persons sa isang temporary shelter sa lungsod ng Marawi. Narito si Malik Mambuhay para sa balita. Ining gulala na Bangsamoro Autonomous sa region ni Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation na program sa libre ka pamulong nga gumiyam kay sila sa libre bulong ko mga bakwet sa Area 6 sa Sagunsungan, Cebu sa Sidya, Marawi. Adin na nampulagot lo ka tao ada bayran mga gaga mga bakwet amya ka parol sa nga programa mlagid sa mga wata mga lokas mga ugat agus adin na mga ibira na mga lulubay. Sa kining gulala ng sangkay programa na Marawi parupon sa mga pangdan ako sa rupama kumap kinanglan. Miya ka panalamat sa mga bakwet sa MRP sabop sa Kialbo dikiran sa kaya pagipamulungiran. Giyang kaya barm imarpi nagiran ning ulalan ng kaya dataraya programa o manapito gayo kapode ko malagi pantaga isusugo Chief Minister sa BARMM si Abdurraf makakuha kapode ko 12-point priority agenda o gobyerno Bangsamoro. Gayabo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi.
Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na bukas ang Pilipinas sa pagbawas ng taripa ng ilang produkto na nagmumula sa Estados Unidos bilang parte ng layunin nitong makuha ang zero o mas mababang taripa sa Amerika. Naghahanap ang Pilipinas ng paraan para maibsan ang epekto ng pagpapataw ng 20% US tariff para sa mga Philippine exports. Subalit sabi ni Recto na ang pagbaba ng ilang kalakal ng Estados Unidos ay malamang nawala gaanong epekto sa bansa. Base sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, ipinapakita na binubuo ng Estados Unidos ang pinakamalaking export value na nagkakahalaga ng 1.11 bilyong dolyar o 15.3% ng kabuang export ng bansa nitong Mayo. Sinabi ni Recto na itinutulak ng Pilipinas ang posibleng Free Trade Agreement o FTA sa Estados Unidos at iba pang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hinikayat ng Department of Finance o DOF ang mga Pilipino na palawakin ang kanilang investment portfolio kasabay ng pagpapatupad ng Capital Markets Efficiency Promotions Act o CIMEPA. Layunin nitong pababain ang gastos sa transaksyon upang gawing mas madali at abot kaya ang paglalagak ng pinaghirapang ipon sa mga produktibong pamumuhunan. Ayon sa DOF, ang bagong batas ay nakatuon hindi lamang sa kita ng gobyerno, kundi sa pagpapalawak ng kaalaman sa pananalapi at pagbubukas ng pinto ng merkado para sa mas maraming Pilipino. Giit ni Finance Secretary Ralph Recto na walang katotohanan na pinaghihinaan ng loob ng CIMEPA ang mga tao na mag-impok o mamuhunan.
Sa katunayan, anya, ang SIMEPA ay hindi lamang revenue bill kundi isang hakbang para palakasin ang capital market at palawakin ang partisipasyon nito lalo na sa karaniwang Pilipino. Binigyan din ni Recto, hindi na para sa mga mayayaman lamang ang investing kundi para sa bawat Pilipino na nangangarap ng financial security. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ni Finance Secretary Ralph Recto na ang koleksyon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC ay tumaas ngayong Hunyo. Base sa preliminary data, sinabi ni Recto na nakakolekta ang BIR ng kabuang 200.52 bilyong piso, mas mataas kumpara sa 170 bilyong piso na nakolekta sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Sinabi na ang nasa 14% pagtaas sa koleksyon ay nagmula sa value-added tax, excise tax at corporate income tax. Sa kabilang banda, ang koleksyon naman ng BOC ay tumaas din ng 77 bilyong piso mula sa 74.6 na bilyong piso noong Hunyo taong 2024. Nakipagpulong kamakailan si Recto sa mga opisyal ng BOC para pag-usapan ang catch-up plan at binigyan diin na malaki ang posibilidad na hindi makukuha ng ahensya ang target nilang koleksyon ngayong taon. Sabi ni Recto, dahil ito sa mas mababang presyo ng bigas, ang mababang koleksyon sa mga taripa sa electric vehicle. Sa isang social media post, sinabi ng Department of Finance na nakatuon si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na ipatupad ang 5-point priority program. Kasama dito ang digitalizing customs processes, lagpasan ang collection target, padaliin ang procedures at facilitating secure trade, hadlangan ang lahat ng paraan ng smuggling at itaguyod ang pag-unlad ng bawat empleyado. Hinikayat naman Recto ang mga bagong liderato na madaliin ang mga inisyatibo ng customs para madagdagan ang kahusayan sa pagkolekta. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan na magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, pagkaraan ang pagdagdag sa presyo ng langis nitong nakalipas na linggo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, tataas ang presyo ng gasolina ng 40 sentimo kada litro at diesel ng piso at 10 sentimo kada litro. Samantala, aakyat din ng 70 sentimo ang kada litro ng kerosene. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo ay nagpapakita na tumataas ang demanda sa krudo. Dagdag ni Bellas, sinuportahan ito sa positibong oil demand outlook sa ikalawang bahagi ng taon, ang pananaw na guminhawa ang tensyon sa kalakalan at ang panganib na supply sa Middle East kasunod ng pag-atake sa oil fields ng Iraq. Isa din sa mga rason sa pagtaas ng presyo ng langis, ani Bellas, ay ang paghina ng piso kontra sa dolyar. Ipapatupad ang taas presyo ngayong Martes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-21 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 17 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 50 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 77 sentimo ang isang yuan ng China.
Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 29 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 76 na piso at 79 na sentimo. Nasa 66 na piso at 54 na sentimo ang euro, 41 piso at 68 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 24 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayan ninyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Bigo si Manny Pacquiao na agawin ang World Boxing Council o WBC welterweight belt mula kay Mario Barrios matapos magbalik sa boxing ring makalipas ang 4 na taon nang mauwi sa majority draw ang kanilang laban sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Ibig sabihin, isang judge ang pumabor sa American-Mexican defending champion sa score na 115-113 habang ang 2 judge naman ay parehong tabla ang desisyon sa 114 all. Kaya naman mananatili ang kampyonato kay Barrios. Maagang ipinaramdam ng 46 anyos na si Pacquiao ang kanyang bilis at signature jab combinations sa unang 2 round. Subalit biglang lumiksi ang 30 taong gulang na si Barrios sa mga sumunod na round gamit ang kanyang height advantage para tuluyang pigilan si Pacman. Bunsod nito, nahulog sa 62 wins, 8 losses at 3 draws na may 39 knockouts ang record ni Pacquiao, ang nag-iisang 8th Division World Champion sa mundo ng boxing. Si Barrios naman naging 29 wins, 18 losses at 2 draws na may 18 knockouts ang kartada. Sinabi ng 2 fighters sa post-fight interview na nais nila ng rematch para malaman ang tunay na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Rumatsada ang tambalang Jericho Cruz at CJ Perez para sa San Miguel sa fourth quarter para kunin ng Beermen ang 105-91 panalo laban sa Token Tech sa Game 4 ng PBA Season 49 Philippine Cup Finals nitong linggo na ginanap sa Mall of Asia Arena. Naging mainit si Cruz mula sa 3-point zone habang nagbigay si Perez ng mga naooras na tirada para kunin ng Beermen ang 3-1 abante sa serye at gawing isang panalo na lamang para makuha muli ang korona sa All-Filipino. Nakapasok si Cruz ng 3 3-pointers sa fourth period para magtapos ng may team high na 23 puntos, sahog pa ang 3 rebounds, 1 assist at 1 steal mula sa bench. Habang nagposte si Perez ng 16 na markers, 3 boards, 5 assists, 1 steal at 1 tapal. Nakapagtala naman si June Mar Fajardo na kinuha ang kanyang ika-12 Best Player of the Conference Award ng double-double na may 15 puntos at 12 rebounds kasama pa ang 3 steals at 2 tapal. Nasayang naman ang 23 puntos ni Jordan Heading, pati na rin ang tig-14 na puntos ni Kelly Williams at Brandon Ganuelas-Rosser. Susubukang tapusin na ng San Miguel ang komperensya sa Miyerkules at kapag nanalo muli sila sa TNT ay magiging ika-10 All-Filipino crown na ito ng Beermen. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi lang back-to-back titles ang nakopo ng Strong Group Athletics o SGA Philippines, kundi nakumpleto nila ang sweep sa torneo kung saan tinalo na koponan ang United Arab Emirates 87-62 para tapusin ang 2025 Jones Cup nitong linggo na ginanap sa Taiwan. Nakuha na ng SGA ang kampyonato nitong Sabado pagkarang dominahin ang Bahrain 92-68 at tinapos ang torneo na may 8-0 win-loss card. Ang UAE naman sa kabilang panig ay tinapos ang kanilang kampanya ng walang panalo sa 0-8. Malaki ang tulong na ibinigay ni Tajuan Agi kung saan nakapagtala ito ng 20 puntos kasama pa ang 5 rebounds, 4 na assists at 1 steal habang minandohan ni Kiefer Ravena ang 4th period at nagtapos ng may halos double-double na 13 markers at 9 na assists. Nagambag naman ang iba pang reinforcements na sina Ian Miller at DJ Fenner kung saan nakalikom sila ng tig-12 puntos habang nagambag si Dave Ildefonso ng 10 puntos, 4 na rebounds, 2 assists at 1 steal. Ang SGA ay ang kauna-unahang Philippine team sa kasaysayan ng Jones Cup na nakakopo ng 2 magkakasunod na titulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos muli sa labas ng entablado ang Alas Pilipinas Men's Volleyball Team kung saan nakuha nila ang 23-25, 25-21, 17-25 at 15-22 pagkatalo sa Vietnam para isara ang kanilang kampanya sa Southeast Asian o C-V-League Leg 2 nitong linggo na ginanap sa Indonesia. Matikas ang ipinakita ng Alas sa second set, subalit hindi na nila ito nasundan sa mga susunod na set. Tinapos ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa ika-4 na pwesto, tangan ang 1-3 baraha, habang nakasisiguro na ang Vietnam ng medalya sa 3-1 record nito. Dikit ang laban sa unang bahagi ng fourth set kung saan nakapagtala ng back-to-back points si Leo Ordiales mula sa attack at block para dalhin ang Pilipinas sa 8-7 na bante. Subalit unti-unting bumawi ang Vietnam sa pangunguna ni Nathan Hai Nguyen at Ngoc Thuan Nguyen para ibigay sa Vietnam ang 12-9 abante. Sinundan naman ng world number 61 Vietnam sa pamamagitan ng 4-3 takbo para lumayo sa 16-12. Isang quick play mula kay Peng Tagibolos ang naglapit sa Alas
14-18, subalit ang momentum ay nasa panig na ng Vietnam pagkaran ng isa na namang kill mula kay Than Hai Nguyen para dalhin ang laban sa match point 24-15. Makakalaban naman ng host Indonesia at 3-time gold medalist Thailand para malaman kung sino ang magiging kampyon. Sa kasalukuyan, wala pa rin talo ang Indonesians na may 3-0 record habang ang Thais ay may 2-1 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, natapos din ng Creamline Cool Smashers ang kanilang pambihirang sunod-sunod na pagkatalo nitong linggo kung saan tinalo nila ang Cherry Tigo sa loob ng 4 na sets sa 2025 Premier Volleyball League o PVL On Tour na ginanap sa City of Pasig Arena sa Pasig City, Iloilo. Nanaig ang Cool Smashers sa score na 25-21, 19-25, 25-16 at 25-18 at minarkahan ang dalawang larong pagkatalo laban sa Signal HT at Zeus Coffee. Samantala, ito ang kauna-unahang talo ng crossovers sa PVL On Tour. Nakapagrehistro si team captain Eliza Valdez ng impresibong performance kung saan nagtapos ito na may 19 na puntos, 15 excellent receptions at 11 excellent digs habang sina Pangs Panaga at Michelle Gumabaw ay kapwa nakagawa ng 17 puntos bawat isa para sa Cool Smashers. Nagdagdag naman si Gemma Galanzan ng 13 puntos at 10 excellent digs. Nakapagdala naman sina Ces Robles, Ara Galang at Rene Peñafiel ng tig-11 puntos para sa panig ng Cherry Tigo. Napaganda ng Creamline ang kanilang record sa 3-2 habang bumagsak ang crossovers sa 3-1 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025. Sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaang ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz kahit umuulan. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika.
kung natalo man ang pambansang kamaong na si dating Senador Manny Pacquiao, ay tila panalo naman ang kanyang misis na si Jinky Pacquiao. Makikita kasi present sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas ang pamilya ni Pacman, kabilang na ang kanyang misis at mga anak upang ibuhos ang kanilang buong suporta. Nagwakas ang naturang boxing fight sa isang majority draw kung saan napanatili ni Barrios ang kanyang WBC welterweight champion title. Samantala, marami ang napawaw sa pak na look ng misis ni pambansang kamao. Ito nga si Jinky na nakasuot ng dark purple body-hugging dress, pati na rin ang glazed makeup look na may kasama pang highlighter at shimmer. At syempre, ang kanyang purple hair na naka-beach waves. At may ilan pang pabirong nagsabi na kahit tabla ang naging laban nila ni Pacquiao at ni Barrios, si Jinky ang tunay na panalo, lalo na raw sa kanyang talent sa luxury shopping. Kilala rin kasi si Jinky sa koleksyon ng mamahaling bags at designer outfits na laging on point. Magugunit ang bago ang laban ni Pacman, masayang ibinandera ni Jinky ang kanilang family reunion makalipas ang 4 na taon sa Las Vegas. Nakumpleto kasi sila para suportahan ang boxing legend 5 taon matapos ang kanilang huling reunion. Makikita sa family picture ang mag-asawa, pati ang kanilang mga anak na sina Jimuel, Mary, Queenie at Israel. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Umalma ang talent management agency na Star Magic sa kumakalat ng mga edited at malisyosong video at litrato ni Fiang Smith sa social media. Sa opisyal na pahayag ng talent agency sa kanilang Instagram page, hinikayat nila ang publiko na wag nang ipakalat ang naturang mga peking material. Anila, handa silang magsampa ng kaso laban sa mga gumawa at nagpakalat nito. Dagdag pa ng Star Magic sa kanilang statement, quote-unquote, dapat ay tinatrato ang lahat ng may dignidad at respeto kahit nasa social media. At nagugat ang kontrobersya matapos mapanood ang isang panayam kay Fiang sa programang Circle of Stars kung saan sinabi niyang wala raw makakatalo sa batch nila sa Pinoy Big Brother. Dahil dito, inulan ng pambabash online ang kapamilya singer at actress kung saan marami ang nagsasabi na tila yumabang at lumaki na ang ulo ng dalaga. Ngunit una nang nilinaw ng kampo ni Fiang na ang nag-viral ay isa lamang splice video. Ayon sa kanila, joke lamang ang sinabi nitong si Fiang at wala siyang intensyong mangmata o magtaas ng sarili. Si Fiang ang itinanghal na big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 noong nakaraang taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming netizens ang naintriga sa recent post ng kapuso actress na si Carla Abellana sa social media. Ito ay matapos niyang i-post sa Instagram ang sulyap sa isang mystery man na kadate niya raw sa isang intimate dinner. Makikita sa picture ang POV o point of view ni Carla na kung saan ay katapat niya sa lamesa ang hindi pa tukoy o nakikilalang lalaki na binabasa ang menu ng isang restaurant. Hindi pa malinaw kung ano nga ba ang relasyon niya sa mystery man dahil ang tanging caption niya sa post ay hi. Kalakip ang ilang emojis na may red hearts. Matatandang ikinasal si Carla sa aktor na si Tom Rodriguez na ngayon ay masaya na rin sa piling ng kanyang non-showbiz partner at may isa ng anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. O ito, fan na fan to ni Ma'am Susan ha. Balik pelikula na ang batikang aktor at politician na si Richard Gomez. Bibita itong si Congressman Gomez sa upcoming neo-western film na Salvage Land na produce ng Rain Entertainment. Ipinakita ng produksyon ng ilang behind the scenes
photos during their taping ng naturang pelikula. Makikita sa pictures si Richard na nakasuot ng police uniform at may hawak pang baril na seryosong-seryoso ang itsura. May mga litrato rin na kasama niya ang aktor na si Elijah Canlas na pulis din ang karakter at mukhang katandem ng batikang aktor sa isang action-packed na eksena. Ang salvage land na kinunan sa Mount Pinatubo ay umiikot sa isang veteranong pulis na ginagampanan nga ni Richard Gomez. At sa anak niyang bagitong pulis naman na ginagampanan ni Elijah Canlas na sinusubukang iligtas ang isang babae mula sa sindikato ng krimen. Wala pang petsa o kung kailan ipapalabas ang pelikula pero kasama rin o confirm na kasama sa cast sina Mon Confiado, Cindy Miranda, McCoy De Leon at Angela Morena. At matatanda ang taong 2018 pa ang huling pelikula ni Richard na pinamagatang 3 Words to Forever kasama sina Sharon Cuneta at Catherine Bernardo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG! Wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Eto na, nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista na inihatid po sa atin ni Mama JT. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin sa ating mga nakapanayam kanina sa ating national news segment. Maraming salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.